Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat na at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Pinagpala ang aliping madaratnan na gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon, bubugbugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw ng hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam, buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwain. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay responsibility. Sa mundo ngayon na puno ng pagpapaubaya at pagbibintang, madalas, kalimutan ng tao ang isang napakahalagang prinsipyo ng buhay, ang pananagutan. Sa Ebanghelyo, ating pinagninilayang malinaw ang mensahe ni Jesus. Sa kanino mang pinagkatiwalaan ng marami, ay higit na pananagutan ang hihingiin sa Kanya. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng mga biyaya. Ito rin ay patungkol sa pagsagot sa Diyos kung paano natin ginamit ang mga biyayang ito. Kaya't ang ating word of the day, pananagutan. Marami sa atin ang gustong pagpalain. Sino ba naman ang ayaw ng kaginhawahan? Sino ba ang ayaw ng tagumpay, ng impluwensya at tiwala? Ngunit sa pananampalatayang Kristiyano, ang pagtanggap ng biyaya ay may kaakibat na hamon. Ang pananagutan ay hindi parusa. Ito ay paanyaya ng Diyos sa mas mataas na antas ng pagkatao. Sa ating Ebanghelyo, binigyan ng larawan ni Jesus ang isang katiwala na inatasang magbantay at maglingkod sa kanyang kapwa habang wala pa ang kanyang amo. Ang mabuting katiwala ay yaong kahit walang nakakakita, nananatiling tapat. Ngunit ang masamang katiwala ay yaong nagsamantala sa kakulangan ng presensya ng amo at namuhay ayon sa kanyang kagustuhan. Ang pananagutan ay tumutukoy sa ating inner integrity, ang ating kakayahan na tumayo sa harap ng katotohanan kahit hindi ito komportable at sabihin, ito ang ginawa ko sa buhay na ipinagkaloob sa akin. Ang pananagutan ay hindi lamang sa mga malalaking bagay, ito'y nagsisimula sa araw-araw, sa ating mga desisyon, sa ating mga salita, sa ating mga pakikitungo, at sa ating tahimik na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung tutuusin, lahat tayo ay mga katiwala. Ang ating buhay, pamilya, trabaho, komunidad, talento, at oras ay hindi lamang para sa pansariling kapakanan. Ang lahat ng ito ay ipinagkatiwala upang gamitin sa pagbuo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ngunit kapag nakalimutan natin ito, nagiging mapanlin lang ang kapangyarihan, nagiging sakim ang yaman at nagiging makasarili ang ating mga kilos. Madalas nating marinig ang salitang
responsibilidad. Ngunit ang salitang pananagutan ay may mas malalim na kahulugan. Ito ay hindi lamang tungkulin kundi pakikipag-ugnay. Ito ang pagkilala na tayo ay bahagi ng isang mas malawak na layunin. At ang bawat galaw natin may epekto sa sarili, sa kapwa, sa iba, sa mundo. Sa pananagutan, hindi sapat ang ginawa ko ang tama. Ang tanong ay, ginawa ko ba ang kabuuang nararapat? At ginawa ko ba ito ng may pag-ibig? Maraming tao ang nabubuhay ngayon sa takot, sa paghusga. Ngunit si Jesus ay hindi nagbabanta sa ebanghelyong ito. Bagkus, binubuksan niya sa atin ang katotohanan na ang pananagutan ay isang tanda ng dignidad. Kapag may pananagutan ka, ibig sabihin may tiwala sa iyo. May pag-asa sa iyo. May iniaatang sa iyong misyon. Kaya't ang pananagutan ay hindi pasanin kundi karangalan. Ngunit maging totoo tayo. Mahirap ang may pananagutan. Mahirap maging tapat kapag walang nakatingin. Mahirap magpigil kapag pwede namang gumanti. Mahirap magpakumbaba kapag pwede namang magyabang. Mahirap maging tapat sa tungkulin kapag walang pumapalakpak. Pero ito ang tandaan. Ito rin yung daan ng ating ebanghelyo. Ito ang hamon ng ating pagkatao. Sa huli, ang buhay Kristiyano ay hindi lang tungkol sa gaano karami ang nagawa, kundi gaano tayo naging tapat sa ipinagkatiwala. Sa harap ng Diyos, walang makapagtatago. At ang kagalakan ay matatagpuan hindi sa pagiging tanyag, kundi sa pagiging tapat. Kaya't ngayong araw, itanong natin sa ating sarili, ako ba'y isang katiwala na handang humarap sa Diyos anumang oras? Ginagamit ko ba ang aking oras, talento at buhay sa paraang may pananagutan at may pagmamahal? Pagnilayan natin, saang aspeto ng ating buhay tayo tinatawag ng Diyos na maging mas responsable, mas tapat, at mas mapanagutan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, salamat po sa pagtitiwala mo sa amin. Sa dami ng biyayang aming natanggap, sa buhay, sa pamilya, sa talento, sa pagkakataong magmahal, alam naming hindi ito para sa aming sarili lamang. Turuan mo kaming maging tapat, nakatiwala, hindi para sa papuri ng mundo, kundi para sa iyong kalulhatian. Palalimin mo ang aming puso upang yakapin ang pananagutan na may galak at pagmamahal. Nawa, sa bawat hakbang ng aming buhay, masabi namin sa iyo, ginawa ko ang makakaya ko para sa iyo, Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.